Wala, paano to? Dati hindi ko gets bakit ang daming willing gumastos makapag-travel lang. Ang hirap mag-math. Yung brain ko not daily. Until naranasan ko siya this March. First time ko lumabas ng Pilipinas, pumunta ako ng Singapore and Malaysia together with my friends. Nung nag-land na kami sa Changi Airport, feeling ko parang nakita ko yung pogi kong crush. Gusto kong tumili! Hello, Singapore. Singapore. Ang ganda ng Singapore. Pero yung mga tao dito, lahat nakanganga. Sa sample dyan, bro. Super high-tech. Ito yung ginagamit namin sa MRT. Tapos tinry namin siya ngayon sa vending machine. Bumili kami. Great inspiration para sa mga creative like us. Yun nga lang, napasaba kami sa marathon ng wala sa oras. Diyos ko, the whole Singapore trip, ang dami naming lakad. Lakad pa more, DIY tour pa more. Parang mali, malayo pa. Parang baliktad. Laban, guys, let's go. Guys, tandaan nyo magkano binayad nyo. May lakas na. Okay. Pero so far, because of this trip, one thing is starting to heal, and that is the fear of the unknown. Maraming instances na-test talaga yung faith namin. Pero siguro, ang hindi ko talaga makalimutan is yung naiwan talaga kami ng bus from Singapore to Malaysia. Our bus was supposed to pick us up at 11 p.m. dun sa pick-up location na nakalagay sa mobile app. Kaso lang, 10:30 ng gabi, napansin ni Ben na kami pa lang yung pasahero dun sa location. Walang ibang tao kundi kami lang. So, we began to question, nasa tamang antayan ba kami? Tapos, 11 p.m. na, wala talagang dumaan na bus sa harap namin. So, we contacted the bus company. We rang their number multiple times, pero walang sumagot. So, medyo nagpapanik ka talaga kami at this point. Then, may dumating na Indian lady. Sabi niya, dun din daw siya mag-aantay at ang bus schedule niya ay 1 a.m. So kami naman, medyo nakampante kami. At least hindi lang kami yung nag-iisa nag-aantay doon, may kasama kami. At saka ang thinking namin, baka pinagsama yung 11 p.m. tsaka 1 a.m. Kasi wala talagang dumaan na bus sa harap namin eh. And then dumating yung husband niya kasama yung anak ng lalaki. According to her husband, nasa kabilang street yung pick-up location. And true enough, when we got there, nandun lahat ng pasahero. And then, dumating na yung bus, sasakay na kami. Bigla kami hinarang. Ang sabi ng conductor, no, naiwan na kayo. So, kami parang, ha? Paano yun? Hindi ba nga na-scan yung code? So, paano mo nasabi na naiwan kami? So, at this point, ako parang, I have thoughts like, wala, paano to? Makakauwi pa ba kami? Actually, kailangan na talaga namin makasakay dun sa bus na yun. Kasi, 5 hours yung ride from Singapore to Malaysia. And yung check-in namin sa Malaysia is 5 a.m. Dumating yung bus 1 a.m. So, kailangan na talaga namin makasakay. Si Ai, kinausap niya yung Indian lady. Like, paano kaya to? Hindi namin alam. Ito, ganyan. Wala kaming hinihingi. Wala kaming sinasabi. Pero, thank God, this Indian lady gave up their seat. Tatlo silang family. Binigay nila yung seat nila for us 3. Amazing. That is great. Grabe. That is great. Thank you to our Indian friends. Thank you na nagligtas sa amin. To that family of 3, sobrang thank you. If you recognize us, I would like to say thank you. And we got to Malaysia safe. With 1 day left in Malaysia, nilubos namin yung araw bago kami bumalik sa Pilipinas. Dito na po kami, Kuala Lumpur, day 3 namin ng gala. Pumunta kami ng Bato Caves. Ano sabi mo, inakit natin? Kaya pala. Repentance. Pumunta kami ng Shinjuy Temple. Ang highlight ng Malaysia trip ko was riding a cable car going to temple and seeing the ground become deep as we go higher. Tapos parang ang lapit na namin sa langit. Anyway, after everything I've been through, babalik pa rin ako doon. Sarap, very good, very good. Ang dami pa rin kasing good experiences. Ooh, ang ganda.
It's all about seeing the bright side. Also, important yung makakasama mo sa travel. Partly kaya din calm kami kasi we don't complain out loud. And we were mostly just praying on our own while some of us figuring out solutions. Dito ko masasabi na the friends I went with... Oh my God! Ilang taon ka na? 24! Ay, akala ko 14. are the friends I can spend my life with. Hulaan nyo kung ano yan. Hulaan muna natin. Letter A, is it a tennis racket? Pak! Pak! Oh, letter B, pamprito. Pamprito ba yan? Sige, hulaan nyo sa comments below. At sige, letter C, pamalo. Paddle. Ang totoo, i-reveal mo, bro. Para saan ba yan? Foldable tabo. Diyan! Yan. Wala akong masabi kundi speechless. Kasi, agad ako. Gusto ko lang naman hindi maganda. Bakit parang bawal? Ba't parang hirap? Yung hirap naman yung kasunod. Flex ko lang gaganda na. Sobrang Ang sikip ko. Ayoko na.